everyone! Welcome to our Vacation Bible School Graduation Day. Today is a special celebration as we recognize the children who have completed this year VBS journey. We are truly blessed to witness how God moved in the lives of our kids through lesson, worship, friendship, and faith. On behalf of our church family, we warmly welcome all parents, teachers, volunteers, guests, and most especially our dear graduates. Let us all prepare our hearts as we begin this joyful and meaningful celebration. To formally begin our program, may we now request everyone to stand for the processional of our graduates, teachers, and volunteers. Jesus saves His love still flow. We'll go. Let's go. Sky crew, let's go. Together we will do a special mission. It's the Holy Spirit that enables us. We will go. Let us go. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Please remain standing for the recital of Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas, Pledge for the Christian Flag, and Pledge for the Bible to be led with Kuya Miguel, Kuya Jasper, and Ate Myrene. Sabay-sabay po natin i-recite ang panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas. Ako'y Pilipino. Kung katapatan ng tunumpa sa Watawat ng Pilipinas at sa bansa kanyang sinasagisar na may lakad, katarungan at kalayaan na pinapakilot sa sangkayang mga Diyos, at makabansa. Sabay-sabay po nating basahin ang I pledge. 1, 2, 3. I pledge allegiance to the Christian flag and to the Savior for whose kingdom it stands. One Savior, crucified, risen, and coming again, with life and liberty to all who believe. Sabay-sabay po nating bigkas. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I will not sin against God. To lead us in our opening prayer, may we call on Pastor Rafi. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na muli po dinala niyo po ang mga batang ito sa lugar na ito para po sa pagtatapos ng kanilang Vacation Bible School. At nawa nga po ay maging matagumpay at mag-enjoy ang mga bata sa araw na ito sa kanilang pong pagtatapos at sa kanilang mga pagtanggap ng kanilang mga awards, Panginoon.
Pagpalain niyo po ang mga batang ito, Panginoon, maging ang mga teachers at ang lahat ng naririto. Kinukomit po namin sa inyo ang gawain na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, and you may be seated. To officially welcome everyone and share a message for today's celebration, let us hear the opening remarks from Marco. A blessed afternoon to everyone. Before we start the ceremony, I would like to thank the Lord for using this church to gather children. To all the teachers who teach us, to all the volunteers who helped every day, and to our very, very beautiful and loving director, Pastora Mercy Lozada, who leads the team to make this VBS successful. To all the parents who allowed their children to attend these activities, and to all who supported us financially, time and effort, it is a big help. It is a great honor to welcome you to VBS Vacation Bible School graduation. ACOP, Sky Crew, Let's Go 2026. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. These yearly summer activities teach the children about God. And while we learn, we have fun through games, music, arts and crafts, and help us get closer to God. Once again, a blessed afternoon to everyone, and welcome to Napico Christian Alliance Church. Sky Crew, let's go! Thank you, Marco, for those inspiring words. At this moment, let us all enjoy the presentation of our VBS theme song by all the kids. I will request everyone to please stand. Once again, welcome on board. Let's dance together and sing together. All around the world, may the gospel of Christ be heard. Every place to everyone. Sky Crew, come on, let's get it done. We will go. Let us go. Let
Thank you, kids. Now let us hear the team verse presentation from all the kids. Everyone, please read your team verse. 1, 2, 3, go. Acts 1 verse 8 again. 1, 2, 3, go. Thank you, everyone, children, and you may please sit down. One of the beautiful things in VBS is seeing lives change and heart touched by God. To share their testimonies and experiences during VBS, let us first hear from our teachers. First teacher who will give her testimony is none other than Teacher Camina. Hello, children. Ulitin ko po. Hello, children. Ayan. Sa mapagpalang hapon sa inyong lahat, mula sa ating mga minamahal na pastor, sa ating mga teachers, volunteers, and sa inyong mga gagraduate sa araw na ito. So, yun nga, testimonies. Biglaan to. Nagpapasalamat ako, syempre, unang-una sa mga naging teacher ko rin. Katulad nyo, naging bata din naman ako. Dumaan din ako dyan na uma-attend dito sa simbahan na ito. Naging children din ako dito sa children ministry. At ang aking mga naging teacher pa ay sila Ate Vane, sila Ate Charmaine, pero ang pinakauna ay si Ate Lay. Wala siya dito pero si Ate Lay ang naging una kong teacher dito sa children ministry. So yun nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinala niya kami ng mga kapatid ko dito sa simbahan na to at nakilala ko ang ating Panginoon. Kilala niyo ba si Lord? Very good. So, ganun din ako. Nag-start din ako katulad ninyo at napaka-bless ko dahil hanggang ngayon nagpapatuloy ako at ngayon nagpapagamit na at kayo na ang tinuturuan ko sa hanggang ngayon. Yun lang. Salamat sa Panginoon. Thank you, Teacher Carmina. Wow! Yan ay isang patunay na talagang binabago ng Panginoon ang isang bata. Ang isang bata lang dati na umiiyak o hindi nakikinig o yung pasaway ay nagtuturo na. 'Di ba? So kung sa buhay ni Teacher Carmina may pagbabago din po ba sa inyo? May pagbabago po ba? Ayun. Kung may pagbabago, meron ba kaming pwedeng marinig na testimony mula sa inyo, mga bata? Magandang hapon po sa inyo lahat. So, kilala niyo po ba ako? Ano yung pangalan ko? Siyempre, sinabi na kanina daya niya So, testimony ba ngayong BBS? So, yung testimony ko ngayong BBS, naging naman siya, parang nagpapasalamat po muna ako sa unang-una sa lahat kay Lord kasi nga, naging maayos po yung BBS, naging successful. 'Di ba? May natutunan ba kayo? Madami? Ano mga natutunan nyo? Magpasaway? Ayun lang. So, yun, personally, testimony ko ngayong BBS, naging naman siya, medyo masaya na medyo may pagkakulit. Ano pwede sabihin? Charot. Kasi, madami din ako natutunan ngayon sa BBS. Unang-una sa lahat, manaway talaga ng bata. Ayun. Pero naman, masaya naman. Tapos, pangalawa po sa lahat, natutunan ko po at saka naramdaman ko po kung gaano kasaya mag-share ng word ni God. Kayo din ba, nasiyahan din ba kayo sa pag-aaral ng word ni God? Kasi ako, personally, talaga siya, masaya siya yung about paano si Saul naging Paul, 'di ba? Masaya 'yon. Tapos pangatlo naman, natutunan ko rin na people can change. Ayun.
Thank you. Pakpakan naman natin si Kuya Miguel. 'Di ba? Pa-serve lang yan. Pa-simple-simple lang yan na nakiki-connect sa ating lahat. And now, 'di ba? He changed. At marami siyang natutuhan. He learned and grow sa experience niya sa VBS. Kayo din po ba? Kayo rin po ba? Okay. Sino pa? Meron pa po ba na gusto mag-testimony? Para sa mga bata. No, si Kuya Miguel, si Teacher Carmina kanina ay nagsimula lang din sa ganyang edad. Kayo, kids, ang testimony, ito yung pagpapasalamat ninyo sa kung anong experience at natutuhan ninyo during, before, and after BBS. Diba? So, ano yung gusto nyo ipagpasalamat? Ipagpasalamat nyo na, wow, may bago akong naging kaibigan, nakilala, natutuhan ko yung laman ng Bible about Paul. Diba? So, meron akong natutuhang bagong crafts, yung pagpapalipad ng eroplano. Diba yun yung na-experience nyo that time? So, yun yung ipagpasalamat ninyo. So, meron na ba? May naisip na ba kayo? Ha, tingin ko meron na siya eh. Sila, ano yung gusto mo ipagpasalamat? Paano ka nabago ni Lord pagdating dun sa inyong experience sa VBS? Nakilala mo ba siya? Opo. Paano mo siya nakilala? Sa salita ng Diyos. Very good. That's all, di ba? Yun lang. Testimony na yon. Paano siya nabago? Dahil nakilala niya ang salita ng Diyos. Ganon din po ba kayo, Kise? Say yes. 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 Okay, palakpakan naman po natin ang ating mga graduates for today and then sa testimony ni Teacher Carmina and ni Kuya Miguel. So now, at this time po, we will now proceed to the most awaited part of our program, the graduation ceremony. To lead us, may we welcome Sister Mercy or our director. Let's give our hands to her. Hi! Okay, di ba sabi ko nung nakaraan, dito lang kayo tumingin sa maganda. Kaya di ba sabi ni Marco, maganda. Okay, tumingin lang kayo sa maganda. Yan, okay. So, good afternoon, Sky Crew. Good afternoon po sa lahat. Ang hina. Good afternoon sa lahat. Ayan, so yan ang gusto ko, laging alerto. Okay, sabihin nga ninyo, Sky Crew, let's go! Ready, go! Let's go! Again, isa pa. Ready, go! Okay, so handa na ba kayo? Handa na ba? Siyempre, hindi kompleto ang hapon na ito dahil ngayon po ay recognition day ninyo. Hinihiling ko po ang mga bata na tumayo. Kasi gusto ko, lagi kong i-remind sa inyo, kakantahin natin yung pinaka-favorite nating kanta, yung Read Your Bible and Pray Every Day. Okay po ba? Okay, parang hindi eh. Okay po ba? Okay. So, niling ko si Ate Carmina. Pangunahan sila sa action dito. Ay, si teacher pala. Teacher Carmina. Okay, read your Bible. Ready? Sing! Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Pray every day. And you grow. 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 And you grow. And you grow. Malakas. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Pag hindi tayo magbabasa ng Bible, anong mangyayari sa atin? Ready, sing! Neglect your Bible, refuse to pray, refuse to pray, refuse to pray. Neglect your Bible, refuse to pray, and you shrink, 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 and you shrink, and you shrink, and you shrink, and you shrink, shrink. Neglect your Bible, refuse to pray, and you shrink. Ayan. So, tandaan ninyo kids,
Kapag hindi kayo magbabasa ng Bible at hindi kayo magpipray, anong mangyayari sa inyo? Liliit kayo ng liliit. Gusto nyo ba yun? Ayaw. So anong gagawin nyo para kayo mag-grow, grow? Okay, read your Bible and... Ayan. So, wag ninyong kalimutan, ha? Hindi lang ngayon, hindi lang nung nakarangan, no, tinuro sa inyo. Kung hindi, habang buhay, wag ninyong kalimutan ang tinuro sa inyo na mag-read kayo ng Bible at saka mag-pray. Naintindihan? Okay. Sino may Bible sa inyo sa bahay? O, diba? Kapag may Bible kayo, basahin ninyo. Lalo pa yung natutunan nyo ngayon sa BBS natin. Nandun lahat yun sa Biblia. Okay, so kids, umupo na po kayo lahat. Thank you! Okay, handa na ba kayong makinig ng maikling kwento? Opo, okay. Dito lahat ha, tumingin sa maganda. Okay, walang palingalinga dyan. Walang magkikwentuhan, dito lang. Okay, so joke lang yun. Okay, so, attention Sky Crew. Ay, tingnan mo, may nagkikwentuhan na. Anong sabi ko? Attention Sky Crew. Dito kayo tumingin sa akin at makinig, open your ears. O, sige nga, kung naka-open ears ninyo. Open your eyes. Tingnan nyo kung naka-open eyes nyo, baka tulog na kayo eh. And close your mouth. Yan. So, yun lang ang mag-open ha. Ears, eyes, at close your mouth. Ayan, okay. So, parang handa na po lahat. Mag-umpisa na tayo. So, for past 3 days, dito sa ating, dito sa church, nag-aral kayo ng, masok kayo dito, nag-aral kayo ng salita ng Panginoon. Okay? So, tinatawag natin yun na VBS. Ano nga ibig sabihin ng VBS? Ayan, very good. Buti naman at hindi nyo nakalimutan. So, vacation, Bible, ayan, okay. So, alam ko naman na lahat kayo ay mayroong natutunan at nag-enjoy din kayo. Tama po ba? Opo. So, salamat naman at nag-enjoy kayo lahat. So, ang ating, bali ito siya ay ano lang po, yung recap lang natin sa ating mga natutunan o sa inyong mga natutunan since day 1 po. Okay. So, kids, kagaya po ni Paul, sabi ko makinig sa akin eh. Kagaya ni Paul, di ba unang pangalan niya ay si Saul, nung siya pa ay masamang tao. So kagaya ni Saul, tayo din ay makasalanan. Tama, hindi? Tama, tayo ay makasalanan din. At kung nakita niyo ito, di ba pinakita ko ito sa inyo kahapon, ang black heart ay nagre-represent ng ano? Kasalanan. Kung noon si Paul ay si Saul ay ganito po yung puso niya dahil sa ay makasalanan, tayo din. So ang itim na puso o black heart ay nagre-represent sa atin ng ating mga kasalanan. Maliit man o hindi, yun ay kasalanan pa rin. Kasi ano yun sa Panginoon? Against yun sa Panginoon. So sabihin natin, bawat isa, sundan ninyo ako, I am a sinner. Ready, go! I am a sinner. Again, I am a sinner. Okay, so lahat tayo ay makasalanan. Okay, so ulitin ko ulit. Ang black heart ay nag-represent sa ano po? Okay, pero hindi tayo nanatiling ganito yung puso natin, di ba? Payag ba kayo nga ganito lang puso nyo lagi? Ayaw, di ba? Ako ayaw ko din. So, ang good news po ay, ano po yung good news? Dahil ayaw natin sa black heart, ano po ang kulay ng pusong ito? Okay, white. Ang white na puso ay nagre-represent sa ano? Ha? Kay God ba? Pinatawad na ni God? Ano pa? Ayun. Ang galing ni
Si Tupe ba o si Kobe? Tupe? Oh, very good. Talaga. Nakikinig din pala kahit makulit. Okay, tama yun. Nilinis na ng Panginoon ang ating puso at nagiging ano na? Oh, nagiging white na. Gusto nyo ba yung ganitong puso din? Oo, syempre, mas maganda siya compare doon sa black kanina, di ba? So, nilinis na tayo ng Panginoon. Kung si Paul ay pinatawad ng Panginoon, tayo din. Pinatawad din tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Nilinis din tayo, finorgive din tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya ito, nagre-represent na ibig sabihin, nilinis na ng Panginoon ang ating maruruming puso. Ayan, finorgive na tayo ng Panginoon. So, sabihin ninyo, Jesus can save me. Ready, go! Jesus can save me. Again, Jesus. Again pa, Jesus. Okay, so dati, tayo ay sinner, makasalanan, pero sinave na tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. So, kagaya ni Paul. Dati ang pangalan niya ay si Saul dahil makasalanan siya. So, inano na ng Panginoon sa kanya ang pangalan niya, pinalitan siya na nagiging Paul din siya. So, etong red heart, nagre-represent po ito sa ano? Ha? Ano po ito siya? Red nga. Okay, tama nga naman, red. So, malalaman ninyo mamaya kung bakit red ito siya. Okay, so diba sabi ko kahapon, nung natanggap na ni Paul si Jesus, na encounter niya na sa kanyang buhay, diba? Papunta siya sa lugar ng Damascus, at doon habang naglalakad siya, na-encounter niya ang Panginoon. At ano yung nakita niya nga? Liwanag. Napaka-tindi ng liwanag na hindi na siya hindi na siya makakakita. Natumba siya, hindi na siya makakakita. So, nung time na yon, na-encounter na ni Paul si God o si Jesus. Ayan, di ba? Inano pa siya ng Panginoon. Bakit sabi niya, Paul, nagagalit ka sa akin, yung mga Christians, hinuhuli mo, pinapapatay mo, at saka, di ba, yung una, si Stephen, di ba, namatay siya dahil binato siya ng mga, ng bato, tama. So, namatay siya dahil, bakit? Binato siya dahil, pinapalaganap ni Stephen ang salita ng Diyos. Kaso nga lang, galit na galit si Saul, kaya hinarangan niya yon hanggang sa namatay si Stephen. Pero alam niyo, children, di ba, sabi ko, mayroong layunin si God o si Jesus sa buhay ni Paul. Kayo din, di ba? Medyo malayo ako sa inyo, pero ituturo ko na lang. Dito kasi ako malapit eh. Okay, kayo din mga bata na umattend sa VBS. Hindi po aksidente na nandito po kayo. Hindi po na umattend kayo ng VBS, may nag-invite sa inyo. At alam ko, mga Skycrow, mayroon pong layunin ang Panginoon sa inyo, ang Diyos sa inyo. So, di ba? So, hindi man ngayon yan, malay mo balang araw pag medyo malaki na kayo. Kasi kanina nga, di ba, tinatanong kayo ni Teacher Monica, nahihiya pa kayong sumagot. Pero time will come na hindi na kayo mahihiya. Tama ba? Opo. Kahit sa klase din natin, di ba, sa classroom ninyo, nahihiya din kayo. Pero, lilipasin ang mga panahon hanggang sa lumaki na kayo, so hindi na rin kayo mahihiya. So, kagaya ni Paul, na-encounter niya ang Panginoon at nanatili ba siya sa kanyang buhay na makasalanan? Nanatili ba siya? Hindi. So nung pagkatapos siya ma-encounter ang Panginoon, anong ginawa niya? 'Di ba? Nagbagong buhay na siya dahil may pinadala na naman ang Panginoon sa kanya para siya ay i-pray over po siya at muli siyang nakakita. Ayan. So nung nakakita na siya, ayun na, nag-umpisa na si Paul ng magbahagi ng salita ng Diyos. Kung ano noon ang ginagawa niya sa mga Christians, ano ang ginagawa niya sa mga tao, nangyari din sa kanya, di ba?
Noon, inuusig niya yung mga tao na naniniwala sa Panginoon, nagsishare o nagbabahagi ng salita. Nung siya na ay naging Kristiyano, siya ay naging missionary na po, siya ay nagbabahagi na ng salita ng Diyos, naranasan niya rin yan. Maraming tao ang umuusig sa kanya. At kung pinapakulong niya dati yung mga Christian, naranasan din ni Paul yun sa buhay niya. Pero never po siya na huminto sa pag-share ng gospel. Kahit nasa kulungan na siya, patuloy po niyang ibinabahagi ang salita ng Diyos. Mayroon po siyang mga inuutusan po, ipalaganap ang salita ng Panginoon. Okay? So, natandaan niyo ba yung kwento ninyo simula day 1 hanggang day 3? Opo. So, kahit masalimuot po yung buhay ni Paul na sumusunod na siya sa Panginoon, hindi po siya huminto sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay, handa niyang i-share ang salita ng Diyos. Okay, sabihin din ninyo, I will share Jesus. Ready, go! Again, I will share Jesus. Okay, kagaya ni Paul, handa din ba ninyong ibahagi ang pagkakilala nyo kay God, yung kanyang salita? Handa nyo bang sabihin sa mga kaklase ninyo, sa mga kaibigan ninyo? Opo, ayan. So, wag lang natin sarilinin na nakilala natin si God sa BBS. Wag lang natin sarilinin yon. Ikikwento nyo rin po sa inyong mga kaibigan, sa mga kaklase ninyo, especially po kids, sa mga magulang ninyo at sa mga kapatid po ninyo. Naintindihan po ba? Okay, kasi anong sabi po sa ating verse ninyo? Acts chapter 1 verse 8. Anong sinasabi? Recite nyo nga. Ready, go? O, diba? May karug. Ayan, very good. Talagang memorize nila. Okay, so, kung ginawa po ito ng Panginoon kay Paul, tayo rin. Tayo rin po, mga bata. Kayo po ay mga anong sabi doon sa verse? You will receive power. Saan tayo magkakakuha ng power? Sa Meralco? Oy, saan pala? Saan? Okay, sa Holy Spirit na siyang magbigay sa atin ng power para tayo ay mayroon pong mayroon di tayo mahihiya, hindi tayo matatama rin o ano pa man mga dahilan para hindi natin ma-share ang salita ng Diyos. So, anong sabi dito? Kayo din mga bata, gagamitin din kayo ng Panginoon para ipalaganap ang kanyang salita. Naintindihan po ba? Naintindihan po ba? Opo. Kaso nga lang, parang mga inaantok na kayo. So, tandaan ninyo, mga bata, hindi po madali ang mag-share ng salita ng Diyos. Mayroon pong hindi makikinig sa inyo, mayroon pong aawayin kayo, mayroon pong dati nyong kaibigan, hindi na magiging kaibigan nyo dahil ayaw nila makinig ng salita ng Diyos. Pero, ang challenge sa atin, magpatuloy po tayo. Naiintindihan? Okay, so pagpatuloy natin, that's your mission, mga bata. Mission po ninyo yan to share the gospel sa inyong family, uulitin ko, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga classmates, okay, sa mga kapitbahay, ayan po, at sa lahat-lahat na mga nakikilala ninyo. Okay? Naintindihan? Dahil ito po yung pinaka-advantage natin, dahil mayroon pong nag-guide sa atin. Sinong nag-guide sa atin na tumutulong sa atin? The Holy Spirit. Okay, the Holy Spirit, yan po siyang magbibigay sa atin ng power. Tutulungan tayo. So, kailangan mag-obey lang tayo sa command ng Panginoon to share the gospel. Okay. Okay ba sa inyo yon?
Okay, malay mo sa balang araw, mga missionary din yung isa sa inyo dito. Magiging missionary din, pupunta sa ibang lugar para i-share ang salita ng Diyos. Okay, so kids, today, you are not just a kids. Hindi lang kayo mga bata. Kung hindi, you are, ano yan? Basahin ninyo. Sky Crow, let's go. Again pa po. Ayan. So, yan po kayo ngayon. So, kailangan go tayo sa salita ng Panginoon. Ibahagi po natin. Okay, hinihiling ko po ang lahat na tumayo. Stand up. Parang inaantok na kayo. Tutulog na lang tayo. Ayan, hindi po. Pag sinabi kong engines on, sabihin nyo, yes. Malakas ha? Yes. Okay, engines on. Again, engines on. Ayan. Clear for take off. Again, clear for take off. Ayan, yes. So, then, basta, Sky Crow, let's go. O, sabihin niyo, mission accepted. Again, mission accepted. Ayan, so ina-accept na ninyo ang mission. Ibig sabihin, ready na po kayo i-share ang salita ng Diyos. Hindi man po na yung talagang pinakano, i-share lang ninyo kung anong natutunan ninyo sa mga kabataan, so at saka mga kaklase po ninyo. Okay, so this time, remain standing po. Susundan po ninyo ako. Repeat after me. Malakas ha? Lakasan po ninyo. Okay, sabihin nyo nga, God is good. Okay, God is good. All the time. Okay, ganyan kalakas ha. Okay, sabihin ko, sundan niyo ako. I am a member of the Sky Crow. Ready, go. Jesus is my Savior and Lord. I have the power of the Holy Spirit. I will deliver the gospel of Jesus to my home, to my school, and to the ends of the earth. O, isigaw ninyo, I will go! Ayan. Okay, so thank you po, Sky Crow, and maupo na po tayong lahat. Ayan. So today po, as we commission you to the special mission, you will earn your Sky Crow wings. Okay, through the Holy Spirit power, go and deliver the most important cargo to everyone. Ano yung cargo natin? Important cargo? The gospel of Jesus Christ. Ayan po. So habang tinatawag po yung pangalan ninyo, dyan lang, tatayo sila. Okay, so tatayo daw kayo po agad. Hindi na kayo akyat sa para hindi kayo mapagod. So everybody stand up po ulit. Mga kids, ayan. Kasi kayo ay tatawagin po. Okay po, para po sa prayer of declaration, tinatawagan ko po si Pastor Rafi para ipag-pray po yung mga bata. Sige, tayo manalangin. Pero bago tayo manalangin, meron akong hamon sa inyo. Ang hamon ko sa inyo sa hapong ito ay dalhin ninyo yung natutunan ninyo dito during the 3 days Vacation Bible School. Dalhin ninyo yung natutunan nyo una sa bahay nyo. Yan. Tapos, ipakita nyo yung pagmamahal ni Jesus sa inyong pamilya at sa inyong mga kaibigan. May mga kaibigan ba kayo? May mga friends kayo? Yan. So, ipakita nyo yung pagmamahal ni Jesus doon sa inyong mga friends at sa inyong pamilya. At maging ilaw kayo sa school at sa inyong
komunidad. At higit sa lahat, huwag kayong titigil sa pagsunod kay God. No? So sige, tayo manalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata, at tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na ito. Narito po kami, tinataas po namin ang mga batang ito na magtatapos sa Vacation Bible School. Dalayan ko nga po, Panginoon, para sa mga batang ito sa kanilang murang edad ay makilala kanila sa kanilang buhay, Panginoon. At nawa nga po ay maging witnesses po sila sa kanilang mga friends, sa kanilang tahanan at even sa school, Panginoon. Nawa po yung mga natutunan nila rito, dalhin nila sa labas, i-share nila sa kanilang mga friends, Panginoon. And we even pray, Lord, na through your Holy Spirit ay gagamitin niyo po sila as your witnesses. Nawa nga po ay pagpalain niyo po ang mga batang ito, maging ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga magulang. Dalayan ko na sila rin po ay hindi lang dito magtatapos, kundi ito'y simula pa lamang. Nawa sa mga darating na linggo, sila po ay maging bahagi ng Sunday School, Panginoon, at sila po ay magpatuloy na dadalo sa Sunday School tuwing linggo ng hapon. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Sister Mercy, our director, for leading our declamation and pinning, and for Pastor Rafi for leading the prayer for the Skies Crew. Talagang handa na silang lumipad. Handa na ba kayo? Handang-handa na silang lumipad to share the Bible, to share the Word of God. Diba? Sabihin nyo nga ulit, let's go! To complete, Sky Crew, let's go! Okay, you may sit down. At this time, we will proceed with the awarding of certificates and for the awards and their pasaporte. Okay, so i-receive yan when we call your name. Pag tinawag namin yung pangalan ninyo, kayo po ay tatayo, kayo po ay pupunta dito sa harapan to receive your pasaporte, certificate, and your awards. Okay po ba? Very good. May we call on Vane and Jenny Rose to assist in awarding the certificates to our graduates. Inaanyayahan rin po namin the presence of our pastor, Pastor Rafi and Sister Mercy, para po to congratulate our graduates today. Pastor Vlad. We will start to our Sky Surfer, age 4 to 6. Sassy Portal, you will receive Perfect Attendance Award, Best in Dance Award, and Most Cheerful Award. Let's give her a hand. Opo, Best in Dance. Ate Maika, Ate Dada, help us here pala sa pagbigay ng passport. Okay lang yan. More time in the stage, so para mas ma-feel natin yung ano, di ba? It's a graduation day! Next, Kobe Dubai. You will receive Perfect Attendance and Most Cheerful Award. Congratulations! Palakpakan naman natin si Kuya Kobe.
Attendance Award, Best in Dance Award, Most Cheerful Award, and Little Missionary Awards. Next, may we call on Johan. You will receive the most cheerful award. Kisses, you will receive perfect attendance. Lilipad na si Kisses. Brian Lubat, you will receive most cheerful award. Brian, let's go! Yay! To our Sky Winger with the age 7 to 9. Jaja Balones, you will receive Perfect Attendance Award, Best in Dance Award, Best in Memory Verse Award, and Most Cheerful Award. Palakpakan naman natin si Ate Jaja. Next, may we call on Kisha Aba. You will receive Best in Dance Award, Best in Memory Verse Award. Yay! Kisha Aba. Avery Aukaukili, Best in Memory Verse Award and Most Cheerful Award. Avery. Cheska Castor, you will receive Perfect Attendance Award, Best in Dance Award, and Best in Memory Verse Award. Wow! Recite na, recite. Amara Castor, you will receive Perfect Attendance Award, Best in Memory Award, and Most Cheerful Award.
Vladimir Escario, you will receive Perfect Attendance Award, Most Cheerful Award, and Little Missionary Award. Yay! Vanessa Bulgarian, you will receive Perfect Attendance Award and Most Behave Award. Vanessa Asas. Marco of Merga, you will receive Perfect Attendance Award, Best in Dance Award, and Best in Memory Verse Award. Let's give him a clap! Marky Neil Rojas, you will receive Perfect Attendance Award, Best in Dance Award. Francis, you will receive Most Cheerful Award. Francis. Okay, Francis. Aya de Guzman, who will receive Most Cheerful Award. Hi, Aya. Palakpakan natin si Aya. To our Sky Blazer, age 10 to 12, Sai Rosian De Lomes, you will receive Perfect Attendance and Most Behave Awards. Naisa Cuarteros, you will receive Perfect Attendance Award and Most Cheerful Award. Ira Cuarteros, you will receive Perfect Attendance Award and Most Cheerful Award. Cheerful. Natalie Cuarteros, you will receive Perfect Attendance Award and Most Cheerful Award. Princess Rodriguez, you will receive Perfect Attendance Award and Most Cheerful Award. Samantha Dongdong, you will receive Perfect Attendance Award and Best in Memory Verse Award.
in Memory Verse Award, and Best in Dance Award. Sample. Thank you very much, awardee, and congratulations to our VBS graduates. We are so proud of each one of you. Palakpakan naman natin ang bawat isa. Thank you, Pastor, our Director, Pastor Vlad, Pastor Rafi, and teachers and volunteers for the help. Before we end, here are a few important announcements. Please stay for our fellowship and food after the program. Kindly keep the area clean and orderly. We would also like to thank all the teachers, volunteers, parents, and workers who became part of this successful VBS. A special thanks as well to our technical team, LJ and Alexis, and Miguel and Pastor Black. For our registration and material team, Teacher Eliza, Teacher Myrene, and Micah. To our usher and discipline team, yung nandyan sa likod, Ate to Sophia, Kuya Robbie, Kuya Justine, and other volunteers. And our working cleaners later, sama-sama tayo mamaya. Wala pang uuwi. And our women's ministry for preparing the food today. As we end this wonderful celebration, may we all stand for the closing prayer to be led by Pastor Vlad. Let's pray. Lord, thank you po sa lahat ng ginawa mo mula nung nag-start ang BBS. God, salamat sa mga batang ito na nagtiyaga kahit mainit ay nagpupunta pa rin dito sa venue para sila ay makapakinig at magawa nila yung mga task na pinapagawa ng kanilang mga teachers, Panginoon. Salamat din sa mga lesson na natutuhan nila. Dalangin nga namin na hindi lang dito natatapos, Panginoon, yung mga naituro ng kanilang mga teacher sa mga aralin na hinanda kalalago sa kanilang paglaki at mas makilala ka pa habang sila ay bata pa. Salamat po sa kanilang oras, panahon, maging sa kanilang mga magulang. Pinayagan silang magpunta dito at sila ay makapag-participate sa lahat ng activities na ginawa nila, Panginoon, nung nakaraang week, Panginoon, hanggang sa araw na ito sa kanilang recognition day. Salamat din sa mga teachers na patuloy mong ginamit. Salamat sa time, sa mga pagkakataon na sila ay gumagawa, nagpe-prepare ng lesson. Salamat sa mga oras nila, maging sa kanilang leader, sa kanilang mga ginamit mo, Panginoon, na materials. Salamat po. Maging doon sa mga nag-sponsor, Lord, ng kanilang matatanggap na giveaways at sa pagkain, Lord, na pagsasaluhan. Po, Panginoon, ang lahat ng ginagawa, lahat ng mga leaders, pastor, maging God sa mga bumubuo, Panginoon, ng NCAF family. Salamat, Lord, sa open-handed na pagbibigay, pagsusupport sa children's ministry. Dalangin ko nga, patuloy mong pagpalain ang gawain na ito, hindi lamang, Panginoon, ngayon, kundi sa mga magdadaan pang weeks, araw, taon, magpapatuloy, Panginoon, yung children's ministry. Marami pang ma-inspired na bata. At salamat din, Panginoon, sa mga nagpo-provide ng materials para may magamit, sa mga nag-decorate, sa lahat, Panginoon, ng staff, sa mga nagbigay ng tiyaga bago pa lamang masimulan to hanggang sa araw na ito. Salamat po. Maging, Panginoon, sa aming pagsasaluhan, mga pagkain, nawa ma-enjoy ito, Panginoon, ng mga bata, ma-enjoy nila yung kanilang bonding sa mga oras na to, maging yung mga teacher, lahat kami dito, Panginoon, ma-enjoy namin yung oras na to sa pagsasaluhan. Pagpalain mo nga, Panginoon, ang gawain ito. Ikaw lamang ang aming tinataas. We honor you in Jesus' name. Amen.